Good morning, good morning, good morning. You're on the stage of Nixon TV, the official stage of the Boy Scouts of the Philippines in its 18-day campaign to end violence against women. Narito po tayo sa huli sa 4 na webinar series na ginagawa ng Boy Scouts of the Philippines bilang suporta na rin sa Philippine Commission on Women at bilang bahagi ng Gender and Development Program ng Boy Scouts of the Philippines. Ang karanasan sa mga kababaihan o ang tinatawag na violence against women ay isang malaki at malalim na suliranin ng ating lipunan. Ayon sa datos na inilabas ng National Statistics Authority, isa sa bawat 4 na Pilipina na may edad 15 hanggang 49 ang nakakaranas ng karahasang pisikal, emosyonal at sexual mula sa kanilang mga asawa, kamag-anak, maging mga kaibigan at kapareha sa buhay. Samantala, sa pandaigdigang datos, isa sa bawat 3 kababaihan ang nagiging biktima ng karahasan na malimit ay nagaganap sa kanilang mga tahanan, paaralan, lugar na pinagtatrabahuhan at sa iba pang lugar. Ayon sa United Nations, ang violence against women ay mga karahasan o pang-aabuso sa karapatan na nagreresulta sa pisikal at mental na pananakit o pagpapahirap sa mga kababaihan. Kasama na rito ang mga pananakot, pamimilit, paniniil o pagkait ng kanilang kalayaan. Bilang pagtalima sa Proclamation 1172 na inilabas noong 2006 na nagtatalaga sa ika-25 ng Nobyembre hanggang ika-12 ng Disyembre at kilala sa tawag na 18-Day Campaign to End Violence Against Women at sa Republic Act 100-98 na nagdedeklara sa ika-25 ng Nobyembre bilang National Consciousness Day for the Elimination of Violence Against Women and Children, ang Boy Scouts of the Philippines ay nagsagawa ng 4 na magkakahiwalay na araw ng webinar upang maipalaganap sa mga kawani nito ang kahalagahan ng 2 kautusan. Bakit po ba natin ginagawa itong webinar na to? Kasi po as being a government institution, kailangan natin suportahan yung mga pulisiya at mga na pinapalabas ng ating gobyerno. So isa na nga yung 18-day campaign to end violence against women. So bakit nakafocus lang sa women and children? Gaya nga po ng sabi ng ating mga invited source person from the Philippine Commission on Women, ang mga kababaihan at mga kabataan, mga bata, sila yung most vulnerable na naapektuhan ng abuse o ng mga violence sa bahay, sa community, and even in the workplace. Kaya nga po ang Boy Scouts sinusuportahan itong kampanya na ito, itong advokasya na ito. Para maintindihan ng mga empleyado, maiwasan magkaroon ng violence or abuse sasamantala sa loob ng workplace. At ganun pa man, makakatulong din ito na pagbalik nila sa kanilang mga tahanan at komunidad, may papalaganap din nila yung mga natutunan nila rito, na masasabi nila, na maintindihan nila na may batas na nakapaloob dito na maaari silang makasuhan kung sakaling magbabiolate sila. At ito, pwede na nilang sabihin din kahit sa mga kapitbahay din nila pagdating nila sa kanilang komunidad. Para maiwasan na, matuldukan na at mahinto na ang pang-abuso at sa ating mga kababaihan at mga kabataan. Ang programa ay naglalayong makatulong sa pagpapalaganap ng kaalaman hinggil sa mga batas na nagpoprotekta ng mga karapatan ng mga kababaihan. Kasama na rin dito ang mga karapatan ng mga bata at pati na rin ang layuning makapaghikayat ng suporta mula sa publiko tungkol sa kampanya na mawakasan
ang mga karahasan sa mga kababaihan at mga kabataan. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat, sa mga ating mga participants from Luzon to Mindanao. Narito po tayo sa ating last part ng ating webinar series on the 2021 observance of 18th Day Campaign to End Violence Against Women and Children. Ang nasabing webinar ay dinaluhan ng mga empleyado mula Luzon hanggang Mindanao sa lahat ng 10 regional offices at mahigit sa 100 local council offices kung saan ang mga empleyado at iba pa mga volunteers ay hinikayat na makinig at sumali sa mga diskusyon na may kinalaman sa mga paksa na tinalakay ng mga resource person. Ayon kay Rogelio S. Villa Jr., ang Secretary General ng Boy Scouts of the Philippines, ang mga ganitong aktibidades ay ginagawa taon-taon upang ipakita ang pagkakaisa ng Boy Scouts of the Philippines sa pangangalaga ng karapatan ng mga kabataan at mga kababaihan. Dinadaya yung age, lalo na yung mga ating mga young people of today, just to have the Facebook page account. Number one question, kung ganun, meron po bang violation yung ating mga young people regarding that?